Hello mga kasabay, magandang hapon sa inyong lahat mga kasabay. Dahil pagod tayo. Dito kami ngayon sa bahay ni nanay, hapon na. Sa bahay ni nanay, sa bahay namin, kung saan kami lumaki. Tapos ngayon, siyempre, kaugalian namin na pag sinasabi ni tatay noon, wala man si tatay pero hindi namin yun, tinuro sa amin yun. Lalo na si nanay na lang nandito, hindi naman niya kaya na mag-ayos nito. Kaya pag sinabi na kahit nga nung andito pa si tatay, hindi naman talaga nagtutulong-tulong naman talaga kami dito paggagawa tong bahay na to. Lalo na pag kailangan palitan ng pintura. Ito katatapos lang namin. Dahil sabi ni nanay, tanggalin daw yung yung kwarto dito kasi dalawang kwarto diyan. Dito yung isa. Ito yung isa kay nanay. Tapos dito yung may double deck na may kwarto. Tinanggal namin yan. Tapos pininturahan namin. Bali, naglaan kami ni Regan dito. Si Colette, si Regan. Pero si Colette, hindi na masyado nag-ano kasi buntis. Pinapunta ko nga doon sa kabila dahil nagpintura kami. Pintura. Ibang amoy. Shoutout nga pala nandyan sa mga kapatid ko sa Maynila. Hindi kayo nakatulong. Hindi kayo, wala kasi kayo dito. Kaya kami na lang. Ganun talaga mga kasabay. Kahit man wala dito yung kapatid namin na iba sa Maynila, kung sino lang nandito, yun na lang ang gagawa ng bahay ni nanay. Kaya siyempre, pag sinabi ni nanay na ayusin yung bahay niya, naglaan kami ng oras si Regan. Tatlong araw kami dito gumawa. Pero hindi pa man lahat kasi parang may pa dito. May dito. Huli na lang to, pipinturahan to kasi ka-skim ko lang. Ito, lalagyan daw to ng ng barnis. Babarnisan pa daw yan. Pero yan na lang natira. Yan at saka yung pintuan. Yung pintuan. Sinabi ni nanay tulong-tulong kami yan. Ako nagpintura tapos itong sahig. Nagbabakbak na yan. Kasi siyempre pag matagal yung bahay na yung simento parang lumalambot. Parang lumalambot yung mga simento. Kailangan natin. O diba aliwalas na. Tuwan-tuwa yung nanay ko. Masaya na to siya. O diba? Malawak na kasi may kwarto yun doon. Ayun na yung mga kasubay. Na tayo. Malawak na dyan. Andyan yung tatay ko. Siguro tuwan-tuwa yan si tatay ko nabubuhay pa. Kasi noon, pag nag-aayos ka ng bahay, tulong-tulong kami niya nag-aayos. Kapagod. Tapos na kami magpintura, itsura ko. Si Regan dito. Tapos nung huli na, tinulungan ako niya magpintura. Hi mga kasabay, kahit man ang ko lang, para sa akin na mga kasabay, kahit man tayo may kanya-kanya na, kasi siyempre kami may kanya-kanya na, kami may mga sariling bahay. May mga kanya-kanya na ba? Iba na yung bahay, hindi na kami dito nakatira. Sila nanay na lang. Tapos si nanay hindi nakatira doon sa may bahay ko siya. Tapos paggabi doon sa akin kasi wala naman si tatay. Nakatira dito yung bunso kong kapatid. Bago pa lang siya may mag-asawa. Tapos buntis, unang baby nila. Ayun, siyempre, wala naman nakatira dito. Dito muna tumira yung kapatid ko. Pero may lupa na sila doon para bahayan. Kaya, yun. Katatapos lang namin. 3 araw kami dito. Kasabi, siyempre, hindi pa man tapos. Hindi na lang natin tatapusin yung yung pagbarnis doon sa sa pintuan tsaka doon sa cabinet. Kasi siyempre may mga kanya-kanya din tayong kailangan gawin, mga kanya-kanyang gawain ba. Sa Rida may gagawin na din. Kaya yon, okay na yon, 3 araw nakatapos naman. Maaliwalas. Masaya na rin kami kahit siyempre pagod na pagod din kami. Kasi halos 3 araw. Maraming gawain dito. Kahit napagod, sulit naman kasi pagod ka, isang ngiti lang, yun ang mahalaga mga kasabay. Isang ngiti lang ng magulang, mawawala yung pagod mo yun. Parang ang sarap pakiramdam na habang nandito sila, gagawin mo kung anong kinakasaya nila.
masarap ang pakiramdam na napapangiti mo sila. Tas yan, pag pumunta dito, ina-arrange na rin namin yung mga upuan, mabandi, pinagbuhat-buhat na rin namin. Ina-arrange na namin. O, 'di ba? Okay na. Mapasaya lang namin yung nanay namin. Kasi siyempre wala na dito si tatay. Ganon din naman dati. Kung anong sinabi ko nga sa kanya na wag na siya mag-intindi sa bahay, paggawa ba ng bahay kasi matanda na siya. Pero ang sagot lang niya, gusto lang daw niya ayusin. Siyempre susundin natin kasi bilang isang mga anak, sundin natin yung kung anong ikakaligaya nila. Yun naman ang mahalaga, mapasaya natin sila. Habang sila nandito sa mundo, sa ibabaw ng mundo. Kasi alam mo, sa totoo lang mga kasubay, habang nag-aayos kami dito, lalo na pag nagme-merienda kami, napapagkwentuhan namin si tatay na kung nandito lang sana siya, masaya siya, ganito. Kasi sa totoo lang mga kasubay, hindi mo na, pag wala na yung tatay mo, katulad yan si tatay, wala na. Pag may gusto kang ibigay, tapos may gusto kang iano sa kanya na para sumaya siya, hindi mo na magawa. Kaya habang nandito pa yung nanay namin, ganun talaga pinapasaya namin. Kung anong gusto niya, gagawin namin. Basta magmasaya lang siya. Hindi natin masyadong stressin na yung mga magulang natin, lalo na pag tumatanda na. Katulad niyan, sinabi niya na gagawin yung bahay niya, ayusin. Ginawa namin kasi siyempre, kahit man kami may mga kanya-kanya pa na obligasyon, ipinospon muna namin. Dahil siyempre, hindi naman sasabihin na hindi naman natin bibigyan siya ng time. Kaya, bigyan natin ng time. Ipipinto na ako sa inyong kasubay, siyempre sa katulad niyan, namimiss ko yung tatay ko. Wala pa siyang 1 taon na nawala. Mahirap man, may mga time na mahirap, parang hindi ka makadesisyon sa gagawin mo pag naisip mo na wala na, parang ganun. Pero kailangan lang natin magpakatatag dahil siyempre may mga mahal tayo sa buhay na nandyan nakapaligid. Kailangan din nila na atensyon natin, tapos natin, yung parang tulong natin sa kanila. Kailangan tatagan lang natin ang loob. Maaari man wala na si tatay, pero siguro hanggang doon na lang yung edad niya, kasi na yun, 73, magsi-73 na siya. Ang edad niya. Pero hindi naman kami yung parang hindi naman kami sa kanya kasi nabubuhay pa siya. Parang binibigyan naman namin yung kaya namin ibigay. Yung ganun. Yung kaya lang namin, siyempre. Yung makakapagpasaya sa kanya. Kaya si nanay, pag namin, sisiportahan na lang namin yan para masaya siya. Ngayon, kanina nga, pagod na pagod kami. Pagpasok, kasi nandun siya sa kabila. Pag pupunta siya dito, titingin siya kasi pinagbawalan ko nga dahil yung pintura, maamoy niya. Kahit pagod ka, tapos pagdating niya kanina, ang saya-saya niya, sabi niya, maganda na daw, makinis na. Siyempre, makinis na daw, di ba, masaya. Sarap, parang lahat ng pagod mo sa ilang araw, sa 3 araw namin, grabe yung kamay ko. Pintura yan, mahirap tanggalin. Sa 3 araw namin yan, ngiti lang ni nanay, mawawala na yan. O di ba, kami si Regan. Sabi nga namin kanina, sinisilip namin si nanay na dito sa loob. Ang saya-saya na niya kasi na yung bahay niya. Parang napinturahan. Ganun naman ng mga matanda. Pag masaya sila, pag yung halimbawa yung bahay nila ayusin, pero kung papabayaan mo, siyempre din yun sa kanila. Kailangan bigyan din natin, siyempre, sabihin man natin may kanya-kanya tayo, may mga obligasyon tayo mga kasubay sa mga magulang natin. Kaya yun, ang dami na akong sinabi. Habang ako nakaupo, nagpapahinga, nagkikwentuhan pa ako sa inyo. Maganda yung maganda yung pintura.
Siguro makita ni tatay yan, masaya yan si tatay. Ayan. Hindi na ako nakaabot dito maglagay ng pintura na ganito. Dapat ganyan yan. Ayan. Ganito. Ay, madalagkit pa oh. Ayan, tapos na ako. Tapos na kami. O shoutout kan Ibikas. Marinig nagsiselfon, hindi nga mahingi tayo, no? Oh, hello guys daw. Hello guys daw. Tapos, kanina, siyempre bakit ako dyan para magpintura. Yung kamay ko kasi may mga pintura. Bumakat dyan, oh. Nakalimutan ko pahiran ulit. Bumakat yung kamay ko dyan. Diba? Ang ganda na ng kapintura. Ako yan nagpintura. Meron pa ako dito natira. Ilalagay ko doon sa Oops. Diba maganda yung pagkaano niya. Siyempre, aayusin namin yung bahay kasi dito kami lumaki. Dito kami nagsiglak eh. May mahalaga to sa amin. Siyempre, dito kami nagsilaki, mga kapatid ko. Hindi ko kaya dito mag-isa, pero si Kulit kaya mag-isa dito. Ay, ayos na. Shout out, Mama Len. Mama Len, tuwan-tuwa na andyan si Mabandi. Kasama ko si Mabandi maglinis din dito. Ayan, oh. Shout out. Ipapasok na lang namin yung dalawang lamisa. Yung mga kahoy na pinagtanggal namin sa dating kwarto. Tatanggalin. Dadali ko yun sa bahay. Gagawin ko naman pang gatong. Si Mabandi. Tapos na kami. Tapos dinablihan din to ni Regan. Tapos na mga kasabay. Hello! Yun lang. Kailangan lang obligasyon sa magulang, wag baliwalain. At saka bigyan mo ng pansin. Kahit may mga sariling buhay. Sariling bahay. Kanya-kanyang pamilya. Kailangan wag makalimot. Sana yung Mabandi. Wag makalimot sa obligasyon sa magulang. Kahit anong bagay man yan na ikakasaya nila, ibigay mo na yan. Ibigay mo, wag mo ipagdamot. Dahil kaliligaya nila, pag binibigyan mo sila, masaya na yun sila. At maligaya rin tayo pag napapangiti natin yung mga gulang natin. Mamaya pagpasok yan ni nanay, doon pa lang yan sa labas mamaya. Naka-smile na yan. Bye-bye mga kasabay. Uwi na naman tayo para, siyempre may mga obligasyon tayo. Magpakain pa tayo ng mga manok.